iparinig at gusto mong iparinig ngayon sa mamamayang Pilipino ang gusto mong ipaabot na mensahe, why you are putting on the line your life, your comfort, your safety, and your family sa ganitong kabigat na revelation. Magiginig ang sambayan ng Pilipino, Sir Jonathan Morales. Una po, no, yung pagka-release, no, mga dokumento, hindi ko naman po gustuhan yun, at naglalang nito na post sa social media. Ang unang tanong ko ron, bakit? Pati ako nadamay. Hindi ko po gustuhan itong mga nangyayari na to. Kaya lang, dumating yung pagkakataon na kinakailangan ko magpasya at magsabi ng totoo dahil ako din ang naiipit. Dahil ito nga, itinatanggi ng pamunuan ng PDEA. Pero sa katotohanan naman, talaga naman itong nag-i-exist. Unang-una, ito ay talagang binanggit na ng Sa ating programang Pilipinas Dating, were you able to initially reveal the important components of your testimony kahapon or may mga dapat pang marinig at gusto mong iparinig ngayon sa mamamayang Pilipino ang gusto mong ipaabot na mensahe, why you are putting on the line your life, your comfort, your safety, and your family sa ganitong kabigat na revelation. Magiginig ang sambayan ng Pilipino, Sir Jonathan Morales. Una-una po, yung pagkaka-release, mga dokumento, hindi ko naman po gustuhan yun, at naglalang itong na post sa social media. Ang unang tanong ko ron, bakit? Pati ako nadamay. Hindi ko po gustuhan itong mga nangyayari na to. Kaya lang, dumating yung pagkakataon na kinakailangan ko magpasya at magsabi ng totoo dahil ako din ang naiipit. Dahil ito nga, itinatanggi ng pamunuan ng PDEA. Pero sa katotohanan naman, talaga naman itong nag-i-exist. Unang-una, ito ay talagang binanggit na ng Pangulong Duterte. Ako, naiintindihan ko yung mga dati kong kasamahan kung saan sila nanggagaling dahil mamimili talaga sila kung ako o yung si General Lasso. Sa akin, ano ba ang mapapala nila? Wala silang mapapala sa akin. General Lasso, kung pipiliin nila, mananatili sila sa trabaho nila. At maaari na magkakaroon pa ng kung ano mang benepisyo na maaari na silang tatato. Dahil nangyari na po sa akin yan, sa pagsasabi ko ng katotohanan, ang ginawa po sa akin ay natanggal po ako sa trabaho. At yun naman, yung pagsasabi ko ng katotohanan, hindi lamang po ako yun. 3 po kaming ahente. Ang nangyari po nung mga panahon na yun, yung 2 ahente ay talagang naagapan ng agency at hindi na umano sa akin, dahil talagang nakita nila na gaano ka delikado yung gagawin talagang pagbubugar. Pero yun, pinanupaan po yun sa harap ng isang abogado na si Director Pabinona, na Director noon ng Legal and Prosecution Service. Kaya lang pinakit ko nga po sa hearing na yung hawak ko na joint affidavit na nirereklamo namin, yung irregularities doon sa PDEA ay pinanumpaan po doon sa direktor na nandun sa likod ko kahapon doon sa Senado. Ngayon po, doon po sa kung ano po ang mangyayari o susunod na magaganap, hindi ko po alam. Ako po ay nagbabase lamang sa mga sa takbo ng investigation na itatanong at kung meron pa na dapat pa na patotohanan o panindigan ay yun po ay ganun pa rin. Kaya po nung una kong testimonya, paninindigan ko pa rin po. Yes, sir. Do you believe that it is time for the people, the Filipino people, the nation, to realize na napakadelikado kung hindi maibunyag ang involvement ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa drug abuse that you were knowledgeable directly when you were still with PDEA at ngayon napagtakpan nito sa loob ng mahigit 10 taon at naging bunga nito, nag-elect siya bilang presidente. Are you on that line
mind of moral recovery. Pwede bang pwedeng padagdag ha? Sir, kasi sa experience ko, no, under this administration, yung mga dating mataas ang respeto ko, nakita ko mas tahimik pa sa bato. Mas tahimik pa at saka duwag na duwag sila ngayon. Yes. Nawalan ako ng respeto sa maraming tao. Narinig ko na nababayaran sila para tumahimik at wag na magsabi ng katotohanan. At marami pa ngayon, no, na ginagamit yung salitang red tagging, na dati alam nila hindi totoo, etc., etc., para lang may pwesto, para lang may pera, etc. Diba? So, sir, pero ikaw, pwede din naman kasing tumahimik ka eh. Pwede naman yan eh. Diba? I mean, yung sinasabi ni Eric, no, na, at saka nakita namin sa hearing, no? Napakaliwanag, no? Besides your courage, no? Napakaliwanag kung sino ang paniniwalaan namin, kung kredibilidad. Na napakaliwanag din ng pagsisinungaling ni P.G. Lasso, who is a personal friend of ours. So, ang tinatanong namin dito, gaano kahalaga dito sa iyo? Bakit mo pinipili ang landas na ito? At in-identify mo ang pananagutan ng Pangulong ito mula noon hanggang ngayon, ito ba'y para i-recover ang dangal at integridad ng opisina ng Pangulo at isalba ang bayan? Ganon po ba ang direksyon ng inyong pagtataya ng inyong dangal at buhay? Ganito po yun. Doon po sa tanong ninyo, bakit yung iba na mas piniling tumahimik na lamang kaysa kaysa ipaglaban yung issue o makialam dito sa issue na ito. Hindi po natin sila masisisi sapagkat sa kanilang sa kanilang pamumuhay mas pinipili nila yung kapakanan at seguridad ng kanilang pamilya. Hindi po natin masisisi sapagkat alam naman po natin na kakaiba itong influensya ng kasalukuyang gobyerno. Yung sa aking paglabas, dumating ako doon sa point magmula nung makita ko at masabihan ako dito sa tungkol dito sa inilabas ni Maharlika. Kung mapapansin nyo yung pagitan ng pagkakatuklas ko sa pagkakalathala nitong mga confidential na documents na ito, umabot na kamigit kumulang 5 araw. Doon, yung sa loob ng 5 araw na yun, magmula nung tuklasan ko ito, ay nagkaroon ako ng pakikipag-usap doon sa dati kong kasamahan. At ito, dumating doon sa point na sinabi na i-deny ko yan, i-deny na lang dating yan. At para wala nang gulo. Ngayon, doon sa pag-deny na yun, para wala nang gulo, ako bilang nasa labas at sila nasa loob. Ano na lang ba kadali na ang isang accountability o isang pananagutan basta na lamang nilang itatanggi, makaligtas lamang. Hindi man lang ba nila iniisip ang magiging kapahamakan ng taong naging parte ng trabaho na yan. Walang ibang pagpipintaran kundi ako. Kasi ako yung nandun nakapangalan. Madaling nagpalusot. Yung ibang kasamahan ko dyan, madaling magpalusot na wala silang accountability kasi wala silang pirma. Wala silang pirma. Talagang ako naiibig. Sumulat ako. Sinabi ko sa kanila na hindi ako nagpakalat ng dokumento na yan. Pero yung dokumento na yan, ito yan. Pinaliwanag ko po anong nangyari dyan. So, yan po yung nung nasulatan ko, lumaan yung pakiramdam ko. Umaasa ako na ipatatawag ako ng Philippine Drug Enforcement Agency para at least magkaroon ng paliwanagan. Sino yung pangalan, paano kumalat, paano lumabas, saan nakalagay ito. Pero wala po ako natanggap na patawag mula sa Philippine Drug Enforcement Agency. Pinapartis ko po ang Office of the President dahil sila po yung nasa ilalim po nila yung Philippine Drug Enforcement Agency. Pwede po nilang utusan
ang kahit naman sino ahensya para magsagawa ng investigasyon patungkol po dyan sa mga dokumento na yan. Pero wala din po ako. Hanggang sa nagpasya po ako na sulatan din ang Blue Ribbon Committee at saka yung Public Order and Security. Kasi nga, doon po sa mga dokumento na post Maharlika, ang isa doon sa mga nakakatakot po ay yung information, yung classified information na nilalaman ng dokumento na yun na nag-circulate sa social media. Ngayon, nagtataka lamang ako dito kay Director General Lasso sa halip na i-address niya ng tama yung problema sa pagkalat ng dokumento at doon sa mga tao na nandun. Ang ginawa niya, nagpipula siyang abogado nung personalidad na naandun sa dokumento na subject ng dokumento na yon. Kaya nagtataka ako sa kanya, bakit gano'n? Parang kakaiba yung mandato doon sa kanyang ginagawa. Kasi ang kanya naging reaksyon, dinismiss niya na ang dokumento peke. At parang ikaw pa ang inoperate at inatake. At kaya ka napilitan magsalita na ang laman ng pre-operation report, which tinutumbok ang mga personalidad such as Maricel Soriano, Bongbong Marcos Jr. or bungit doon sa mga report na ito, ay totoong naganap at dapat tiningnan ng PDEA kung bakit nagkaroon ng leakage hindi nung hinabol ka. Tama po ba? Kaya ka sumulat upang sana ay maituwid na ito ay hindi nanggaling sa'yo. Dalawang bagay po yung ko na gusto kong mapalagot yung nasa likod ng pagkakalabas niya. Pangalawa, dahil lumabas na nga po yung mga dokumento niyan bilang alagas ng batas at dahil isang NGO na anti-drugs advocate. Gusto ko magkaroon ng pananagutan ng accountability. Kung ikaw ay may mandato na ayon sa batas, pagaya ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, wala ka bang gagawin? Wala ka bang photocopy na gagawin para investigahin ito? Yung mga lumalabas na issue patungkol doon sa diumanay paggamit ng illegal drugs ng Pangulo, wala ka man lang bang gagawin hakbang katulad ng ginagawa laban sa mga ordinaryong tao na nire-report na sinasabing involved sa kalakaran o sa paggamit ng illegal na droga? Kung pagkasano, ang batas ba natin magkaiba? Kung ikaw ba ay mahirap o ordinaryong tao, sakop ka ng batas. Kung ikaw ba ay nasa mataas na posisyon o nasa mayamang angkan ka o nakakariwasata, exempted ka. Ilang beses kong binabasa ang provision ng Republic Act 9165, ito ay ginawa, in-address para sa kahit na sinong tao na lumalatag sa batas na gumagamit o nagbebenta o nasa negosyo ng illegal na droga. Wala naman pong lahat po yan sakop. Naka-address po yan sa any person. Nakalagay po yan. Yun lang po yung sa akin. Sana ginagawa ng tama yung trabaho. Ngayon po, sa kasalukuyan, tatapatin ko kayo at ngayon po lang mapapitin sa inyo bago up to 7. Sinisikat ko pong makontak. Pinabalikan ko yung mga tao na po pwedeng maging daan upang mapalutang ko yung confidential informant sa Senado. Ngayon, pinabalikan ko yung mga nangyari doon kung paano dumating sa opisina yung confidential informant. Sir, yung parang sa akin, kahapon pinapanood ko kayo, parang for me the best part, yung best part na sinabi mo, yung minention mo yung pangalan ni Bongbong Marcos. Kasi nga, yung sinabi mo na
nobody is above the law. Lahat tayo ay pantay-pantay sa batas. So, bakit hindi natuloy itong drug bust na ito? Kasi, bakit na-cover up? Kasi may nag-intervene si Paquito Ochoa, no, executive secretary nung panahon na yon. At siya ay isang senador, si Bongbong Marcos at that time. Pag mahirap ka, huli ka, no? Pero sa kanya, buong buhay niya, porket Marcos siya, maraming nagtatakip para sa kanya. So para sa akin, nung pinanood ko kayo, moral victory yon para sa Pilipino na nasabi ang pangalan niya na may isang ordinaryong Pilipino katulad mo ang nagtanggal at hindi na sumali dyan sa ginagawa nila Lasso na binibigyan na naman ng sakit at pinoprotektahan na naman ng isang makapangyarihan para above the law na naman siya. Hindi na naman siya kasama sa batas. Hindi siya, lahat sila dyan uumasta Ganyan ang Pilipinas, uumasta ang mga mayayaman at may kapangyarihan. They are above the law. No, so, siguro lang sir, gusto ko rin express yung pasasalamat ko kasi itong 2 taon na ito, naramdaman namin personally yung bigat ng kamay ng Pangulo na ito, ng administrasyon na ito, na kapag ka ikaw ordinaryong mamamayan, papabuyin ka ng mga ito. Walang hindi sa kanila mahalaga ang batas. Dahil sila ay nasa kapangyarihan, ang message na binigay sa Pilipino, kahit yung batas na yan, kami ang pwedeng gumawa ng kahit na ano. So, maraming salamat sir kasi isang ordinaryong mamamayan na sa aking paniniwala, yan ang sentro ng demokrasya at ng kapangyarihan ng ating republika, ang ordinaryong mamamayan. So binigyan mo ng leksyon itong mga abusado na ito na nasa gobyerno